Ye King Li, sinabi ko na ba sa iyo na huwag nang mangyari yung bagay na nangyari kahapon? Dinadaan mo lang ba sa tenga ang aking mga sinabi? Wang, huwag mong sisihin si Missy. Baka naiingit lang din si Missy dahil maganda ang aking relasyon kay Jiang. Kaya sinadya niyang itulog siya pababa mula sa duyan. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Ako ang nagtulak. Itay. Ziyang, ayos na. Masakit pa ba ang ulo mo? Masakit, hindi na ako maglalaro ng duyan ulit. Sabihin mo sa Itay, sino ang nagtulak sa iyo pababa? Ayos lang Ziyang. Sabihin mo lang ng walang tako. Kasalanan ko naman ito. Kung hindi lang ako dumating dito, hindi rin masasaktan si Jiang. Ako na lang ang alis na ako. Kung sasabihin kong si Mama, tatanggi siya kay Ziyang. Wala nang tunay na nanay si Ziyang. Siya ang nagtulak sa akin sa duyan. Jiang, bakit ka nagsisinungaling? Hindi ko ito itinuro sa iyo noon. Tatay, natatakot ako. Jiang, nandito si Mama. Huwag matakot. Messi, kung ayaw mo sa akin na lang. Jiang, 6 na taong gulang pa lang siya. Bakit mo siya sinaktan? Kung may mangyari sa kanya, ayaw ko na ring mabuhay. Chen Jiang, tingnan mo ang mga mata ko. Sabihin mo ulit, sino ang nagtulak sa iyo? Ye King Li, tama na. Si Kinkin ang tunay niyang nanay. Sasaktan ba niya ang sarili niyang anak? Chen Wang, 5 taon ako. Nag-alaga sa kanya, sasaktan ko ba siya? Paano mo ipapaliwanag ang mga nangyari nitong mga araw? Kung magpapaliwanag ako, maniniwala ka ba? Dahil hindi mo kayang magpaliwanag, tao. Mula ngayon, patira pa siya sa harap ng bahay. Walang pagkain o tubig, hanggang sa umamin siya. Saka lang siya pakakainin. Chen Wang, talagang ganyan ka. Huwag mong kalimutan. Ikaw lang ang dayuhan sa bahay na ito. Dalhin siya. Miss, magkakasakit ka nito. Suotin mo ang singsing na ito, ipapahayag ko sa publiko na ikaw ang asawa ng pamilya Chen. Walang sismis. Pero masaya ako, malapit nang matupad. Ang pangarap ko, lahat dito malapit nang mawala sa akin. Miss, Umalis na tayo. Kinkin, bukas ang victory party para sa Star Project. Salamat sa iyo. Kunin mo ang card na ito. Galing ito kay Lolo para sa reserbang assets ng Chen. Salamat, Wang. Dian Chen, ito ang apo mo. Anong magagawa ko kung ipagtatanggol ko siya? Malapit na ring masira. Sinabi sa akin ni Mama Wang, inosente ka nga. Pero hindi sinasadya ni Kinkin. Pinapatawad kita, maaari kang manatili dito. Anong pinagtatawa mo?
Huwag mo ring sisihin si Ziyang, bata pa siya, hindi niya alam. Kung patuloy mong isusumbat to, hindi ka na makakapasok. Sa bahay na to, Huwag kang mag-alala, isang araw na lang ako dito. Sa wakas, aalis na ako. MSC. Saan ka pupunta? Ate Wang, aalis na ako. Ang bahay na to. Ikaw na ang bahala. Huwag. MSC, ipinaliwanag ko na kay Sir. Ang nangyari kay Ziyang. Huwag kang umalis. Hindi kumpleto ang bahay na to kung wala ka. Wala ako. Hindi kompleto. Jiang Cheng Winery, dalhan mo ako ng gamot sa tiyan. Ate Wang, salamat. Yung mga natitirang gamit. Ikaw na ang mag-ayos. May kukuha mamaya. Hindi, mas mabuting sabihin ko kay Sir. Chen Wang. 5 taon. Tapos na ang utang na loob natin. Victory party. Si Chen mo ba ang nag-ayos nito para sa akin? Ano ba ang alam niya? MSC, dumating ka rin. Si Ewang ngayon. Espesyal na nag-ayos ng victory party para sa akin. Naisip ko, kawawa ka naman mag-isa sa bahay. Mas mabuting sumama ka na lang para mas masaya. Para sa iyo. Naman, kung hindi dahil sa akin, paano kaya? Makukuha ni Wang ang partnership ng Starlight Project. Yiking Lee, wala kang kwenta. Anong ikakapareho mo sa akin? Pagkatapos ng gabi na to, wala ka ng karapatang makipag-usap sa akin. Ang lakas ng loob mong sumagot. Yiking Lee, pagdating mo, tingnan natin kung paano kita palayasin ng kuluyan. MSC, bilang pagkilala sa 5 taon, ang pag-aalaga mo kay Ewang, tagay tayo. Ano na naman ang balak niya? Nagdala ako ng kotse. Hindi ako pwedeng uminom. MSC, ayaw mo bang bigyan ako ng mukha? Sasama ang loob ni Ewang sa iyo. Pagdating ng panahon, hindi na kita matutulungan. Sir, may problema. Alis na si MSC. Nakapag-empake na siya. Hindi talaga ako pwedeng uminom. Sinabi ko na hindi ako pwedeng uminom. Anong nangyari? Sir, may problema. Sinabi ni Missy na alis na siya. Akala ko ayos lang siya? Hoy, sir. Sino kayo? Kukunin namin ang gamit ni Miss Ye. Kinkin, okay ka lang ba? Okay lang, awang. Gasgas lang sa kamay. Okay lang tawag diyan? Yi King Lee. Alam mo ba na ang party na ito ay para kay Kinkin? Sinong naglakas loob? Nagawin yan sa kanya? Awang. Natatakot lang ako na baka malungkot si Missy, kaya inimbita ko siya. Para masaya. Wala akong ibang intensyon. Pero hindi ko inaasahang siya pala ay. Yi King Lee, kagabi sa harap ng bahay. Isang araw at gabi kang lumuhod.
Hindi ka pa ba natuto? Maaari bang magising ka na, Chen Wang? Inimbita ka ng nanay ko ng mabuti. Paano mo nagawa? Naitulak siya ng ganyan kasama? Xiao Bao. Xiao Bao, anong nangyari sa'yo? Xiao Bao. Patay na si Xiao Bao. Yung basong yon. Gusto ko sanang ipagkamali ni Chen Wang na. Nilason ako ni King Li. Pero hindi ko inaasahang. Ikaw pala. Ikaw ang pumatay kay Xiao Bao. Anong nangyari doon? Parang yung katulong ng pamilya Chen na gustong umangat. Hindi lang tinulak ang bida ngayong araw, si Miss Wen. Inatay pa niya ang asong inalagaan mismo ni Miss Wen. Yi Qingli. Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Ikaw rin, naniniwala ka ako. Ikaw. Kanina, ayaw mong inumin ang alak mula kay nanay, tapos dinilaan ni Xiao Bao. Ziyang, Kaya Missy, hindi lang ako ang inapi mo at tinulak ngayon. Gusto mo pala akong patayin, awang. Nung nasa ibang bansa ako at hindi kita at Ziyang makita, si Xiao Bao ang kasama ko. Hindi ko inakalang mamamatay siya. Hindi ko akalain na ganyan kasama ang katulong na to. Noong nasa ibang bansa si Miss Wen, 5 taon siyang sumipsip kay Boss Chen para umangat. Ngayong bumalik na si Miss Wen, ginawa niya to para protektahan ang sarili. Gusto niyang patayin agad ang tao. Ang sama talaga ng babaeng ito. Pinasira niya na ang pamilya ng iba, pati na lang isang maliit na buhay ay hindi niya pinalampas. Dapat talaga siyang parusahan para matuto siya. Ye Qingli, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin umamin ng kasalanan mo. Ganoon ba? sinabi ko na hindi ako ang gumawa, bingi ka ba? Ye Qingli, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagsisisi sa ginawa mo. Guards! Dalhin siya palabas. Bitawan niyo ako. Sinabi sa akin ni Mama Wang, wala ka palang kasalanan. Pero hindi sinadya ni King Qin ang nangyari. Kung patuloy mo pa itong ipipilit, hindi ka na makakapasok pa sa bahay na ito. Magaling ang plano mo, President Chen, sa lamig ng panahon ngayon. Malapit ka ng mamatay para malaman mo kung ano ang pakiramdam na mapahamak. King Qin, siya ang may kasalanan sa iyo. Gawin mo na. Awang. Kailangan ko pa bang gawin ito sa sarili ko? Sinabi ni Dade, kapag nagkamali ka kailangan mong pagbayaran. 5 minuto na lang, may 5 minuto pa. Makakasama ko na si Junyan. At makakasama ko na rin si Chen Chen. Chen Wang, tanga ka talaga, sayang lang ang pinagpalaki sa iyo. Ni Chen Chen Song na nagpalaki sa iyo ng matagal. Ano ang sinabi mo? Kilala mo ang lolo ko? Awang. Katulong lang siya. Paano niya makikilala ang lolo? Baka naman, hinanap lang niya ang mga gamit mo para malaman ang pangalan ng lolo. Para pilitin kang patawarin siya. Ye Qingli, hanggang ngayon ay matigas ka pa rin at ayaw umamin. Kin Qin. Gawin mo na. O sige, awang. Ginoong Song, gising na po pala kayo. Handa na po ang kotse. Umalis na tayo. Puntahan natin si Shuyo. Opo. Missy, anong kamay mo ang tumulak sa akin? At pumatay kay Babibao, Yemem? Hindi ba alam mo na mismo sa puso mo? Missy, huwag na natin itong ulitin sa susunod. O sige, ipakita natin sa lahat kung anong mukha may itong kabit na ito. Para naman makatulong sa lipunan, huwag kang mahiya, Miss Wen. Lahat ng ito ay utang niya sa'yo. Ye Qingli, hindi ka pa ba amin ng kasalanan mo? Missy, kapag umamin ka na, papatawarin na lang kita. Chen Wang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon tayo ng ganoong kahiyahiyang huling pagkikita. Ganoon na lamang ang kahiyahiya. Kakatulog lang ni Zhang. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Maligo ka muna, nagpainit ako ng tubig para hindi ka magkasakit. Iinit ko ang pagkain mo. Ingat! Ayos ka lang ba? Mabuti naman kung ayos ka. Yi Qingli, Nanay Ye. sandali. Anong nangyari, Awang? Yi Qingli, sabihin mo sa akin. Dahil ba sa inggit kaya mo sinaktan si Kinkin? Hindi na mahalaga. Shuyu. Huli na ako. Binibini, huli na kami. Sino kayo? Shuyu. Hintayin mo ako sandali. Ikaw ang sumakit kay Shuyu kanina, di ba? Anong Shuyu? Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw. Sino ka? Humarap ka sa akin. Awang. Ako ang taong hindi mo kailanman maaabot sa buhay mo. Pati ikaw, kaparuin ko. Ano ba ang halaga ng mga tauhan mo? Sa lungsod ng Jiang, anong pamilya ang mas mataas kaysa sa aming pamilya Chen? Pero bakit wala akong anumang alaala sa taong ito? Mag-ingat ka sa sarili mo. Shuyu, umalis na tayo. Yi Qingli, ano na naman ang pinaglalaruan mo? Dahil ba pinagalitan ko siya kanina, nagtatampo na siya. Naghanap lang siya ng lalaki para magpanggap, di ba? Yi Qingli, ikaw ang may masamang balak kay Kinkin. Anong problema kung pinagalitan ka niya? Wenkin, sino ang may balak pumatay sa isa't isa? Alam mo sa sarili mo. Ngayon, quits na tayo. Ako, si Eking Lee. At ang pamilya Chen mo ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Yi Qingli, ikaw ang tao ko. Wala kang karapatang dalhin siya palayo. Ginoong Chen, kayo at ang binibini ay walang direktang relasyon bilang magkamag-anak. At lalong walang relasyong marital. Saan man siya pumunta, wala kang karapatang makialam. Ikaw, Yi Qingli, kung alis ka ngayon, huwag ka nang umasang makapasok sa pinto ng pamilya Chen. Nga pala, may mga gamit pa ako sa bahay na hindi ko pa nalilinis ng maayos. Kung sa tingin mo ay nakakasagabal, itapon mo na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Yi Qingli, Nanay Ye, gusto kong kumain ng luto mo. Huwag kang lumapit. Siguradong sinasadya niya ito. Baka naman, nasa bahay na siya at naghahanda ng masarap na pagkain para sa atin. Totoo ba? Toto. Yeking Lee, sinadya mong maghanap ng lalaki. Para makaalis na yan. Hindi ba? Maghintay ka. Pag-uwi ko, pagtutuunan kita. si Yi Qingli ay walang kamag-anak o kaibigan sa Jiangcheng. Lalong walang kapangyarihan o katayuan. Wala man lang siyang pera. Ang lalaking iyon, tiyak na hindi ordinaryo. Saan niya nakilala iyon? Nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit niyang binabanggit. Ano ba talaga? Awang. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Binibini. Una, sinubukan niya akong saktan. Pagkatapos, naging dahilan pa ng pagkamatay ni Xiao Bao. At ngayon, nagdala pa siya ng maraming tao. Para hiyain tayo sa harap niya. Kinkin, huwag kang mag-alala. Wala namang pupuntahan si Yi Qingli. Pag uwi niya, paparusahan ko siya ng doble. At papapag-apologize sa iyo. Ayos lang, Awang. Kahit papaano, nakatanggap na rin siya ng parusa at nagdusa ng kaunti. Siguro, gusto lang niyang maglabas ng galit. Hindi pwede. Inapi niya sina mama at papa. At hindi man lang pinansin si Ziyang.
Kailangan talagang himingi siya ng tawad. Sige, mahal na mahal ni Ziyang si Mama. Sa hinaharap, laging kakampi ni Mama si Ziyang, ha? MMMM. Anong nangyari, Awang? Saan napunta si Ye Qingli? Baka nagpahinga muna siya. Sino ang nagpahintulo sa iyong bumalik dito nang walang paalam? Ye Qingli. Awang, ano ang nangyari? Si Titaya ba ang nagkagulo ulit? Nawawala si Ye Qingli. Possible bang si King Lee ang bumalik? Ye Qingli, sinabi ko na sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay na ito. Nanay, mag-family picture tayo kasama si tatay. Wala pa tayong family picture. Tita Ye ang tawag mo. Hindi siya ang nanay mo. Pero hindi ko kilala ang sinasabi mong nanay. Gusto kong kasama si Nanay Ye. Nanay, lumapit ka pa. Tiyak na pinahahalagahan niya ang litratong ito. Awang, Awang, Ginoo, ano ang nangyari? saan pumunta si Ye Qingli? Ginoo, sinabi ko na sa iyo, nag-empack si Missy. Sabay-sabi niya alis na siya. Hindi mo naman pinakinggan. Ayos lang naman tayo. Gino. Hoy, Sa kamay mo, naging napaka-behave ni Ziyang. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko kayong mag-ama. nandito, hindi pinapahalagahan. Umalis na, nagmamaktol pa. Hindi pwedeng basta-basta siyang umalis. Mahal na mahal mo ako, hahanapin kita. Tatay, nahihilo si Nanay. Ano ang nangyari sa'yo, Kinkin? Wala, hindi ako nakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw. At ngayon, labis akong nalungkot. Ihahatid kita para magpahinga. Awang, totoo bang nagustuhan mo si Missy? Huwag mo na akong kalanganin. Papunta na ako. Nakakaabala ba ako sa inyo? Siyempre hindi, Kinkin. Umalis lang siya. Sino ang mag-alaga sa amin? At saka, ang ginawa niya ngayon, napahiya ako sa harap ng maraming tao. Kung hindi ko siya hahanapin, makakalimutan niya kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Ihahatid kita para magpahinga. Yiking Lee, naglalaro ka ng hard to get sa akin. Hindi ko nakita noon na may ganito kang paraan. Mas mabuti pang mawala ka na lang ng tuluyan. Kung hindi, maghintay ka. Umalis. Ginoo, ito si Miss J. Lahat na nangyari sa loob ng 5 taon na ito. Yun pala, si Shuyu ay para. Iligtas ako at si Chen Chen, kaya siya ay nagpakababa. Sa ilalim ng ganitong basura sa loob ng 5 taon. Shuyu, bakit ka ganun kaswerte? Shuyu, Chen Chen. Ano na nangyari, Jin yan? Nagpasya na ako, hindi na ako papasok sa laboratory. Ako na ang mamamahala sa Song Corporation, oras na para ibalik. Ang resulta ng aking panalisik sa loob ng mag-isang taon. Sa mga nag-alaga sa akin. Sigurado ka na ba, Jin yan? Ito ang pinanghahawakan mong pangarap. Pero ang makasama ka. At mapasaya ka ay ang pangarap ko rin sa hinaharap. Computer competition. Kapat dapat ka bang hawakan to? Huwag mo nang ipaalala sa akin ulit. Tama nga, ang 5 taong pagsisikap at paghintay ay hindi nasayang. Iba-iba talaga ang mga tao at ang basura. Ay mananatiling basura. CJ, Nga pala, ang G Corporation ba ay mayroong high-tech research na Starlight Project? Ibigay mo na sa akin. Napagod ka na ng gusto nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka ng maayos. Jin yan. Huwag kang mag-alala. Ipaalam mo sa lahat.
Ako na ang mamamahala sa Song Corporation. Ang dinner ay sa susunod na linggo. Samahan mo ako sa susunod na linggo. Umayag ka na sa tiyuhin mo. Ang galing-galing ng tiyuhin mo. Sige, susunod ako kay Chen Chen. Gamot. Yi Qingli. Sir, sinabi ko na sa inyo, si Miss Yi ay nag-empack. At sabi niya alis na siya. Hindi kayo nakinig. Naku. Hoy, Awang, salamat sa binigay mong card. Ang dami kong nabili. Ngayon, ang tagal ko nang hindi naging masaya ng ganito. May gusto ka bang? Anuman, bibili ako para sa iyo mamaya. ako. Awang, anong nangyari sa iyo? Masakit ang tiyan. Ha? Ano nang gagawin natin? Bilhan mo ako ng gamot. Ihahatid ko na ang gamot sa iyo. Ano to? Ginoong Chen, tama po ba? Ito po ay ipinag-order ni MS Wenkin para sa inyo. Awang, kapag sumasakit ang tiyan mo, uminom ka lang ng matamis na milkya. Gagaling ka na. Ito ang aking eksklusibong reseta. Maging mabilis ang pagaling mo, Awang. Allergic ka sa gatas, kaya nagluto ako ng herbal na sabaw para magpakalma at magpagaling ng tiyan. Huwag kang mag-alala, hindi ito mapait. Kailangan ng tuloy-tuloy na paggamot sa tiyan. Ang pang-araw-araw na gamot ay ilalagay sa tabi ng kama mo. Ang reserbang gamot ay ilalagay sa bulsa ng damit mo. Bago uminom, huwag kalimutang kumain. Mas mabuti kung uminom ka ng kaunti lang. Hoy, Yakingli, binabalaan kita, bumalik ka. Kaagad, kung hindi, Ginong Chen. ano yon? May balita mula sa Song Clan. Ang panganay na lalaki ng pamilya Song, yung genius sa siyensya. Si Song Jinyan ay gumaling na at kukunin niya ang pamamahala sa Song Clan. May gaganapin hapunan sa susunod na linggo. Ang proyekto ng G-Clan ay pansamantalang ipapasa sa bagong Ginoong Song na ito para sa koordinasyon. Magandang balita yan. Makakapagtrabaho tayo sa Ginoong Ji at Ginoong Song. Maghanda kang mabuti. Opo, At imbestigahan mo kung saan. Nagpunta si Yakingli. opo. Yakingli, saan ka ba talaga pumunta? Ganon ba? Sino yan? Tingnan mo, yan ba yung Ginoong Chen Wang ng Chen Group? Ang guwapo. Mukhang talagang magaling. Kaya naman ibinigay sa kanya ang proyekto ng G-Clan. At ngayon may koneksyon pa sa Song Clan. Ang swerte talaga ng Ginoong Chen na to. Kahit napakiramdam ko'y may nagbago kay Kinkin. Malaking tulong pa rin ang ginawa niya sa akin. Baka naiisip ko lang to. Yung kasama ni Ginoong Chen, hindi kaya yung babaeng sumusunod sa kanya ng 5 taon, yung parang aso. Hindi pwede. Nakakita ka na ba ng ganoon kagandang aso? Siguro ito ang unang pag-ibig ni Ginoong Chen. Naririnig ko. Bumalik lang siya sa bansa kamakailan. Totoo nga ang sabi-sabi, nakita ko na. Kaya pala hindi siya makalimot ni Ginoong Chen. Awang, maganda ba ang suot ko ngayon? Maganda. Nababaliw na ata ako. Nitong mga nakaraang araw, nasa isip ko pa rin yung babaeng yon. Bukod sa pagiging magaling sa gawaing bahay, paano siya makakapantay kay Kinkin? Uncle, halika na. Uncle, wala pa akong pagkakataon na pasalamatan ka ng personal. Salamat sa iyo na nakatulong sa akin at kay Awang. Salamat, Uncle. Salamat sa iyo at kay Kinkin. Kung hindi, ang G-Star Project plan na ito. Wala talaga akong pagkakataon na makialam. Ang pre-assignment ng proyektong yon, palang, ang nobyo pala ni Xiaopin. Ang ganoong importanteng tao. Nasa harap ko lang pala. Manager Chen, ano ba yan? Manager Chen mismo ang may sapat na kakayanan para makuha ang proyektong ito. Ako ay dumaan lang sa proseso. Manager Chen, may pagkakataon ka na magbigay ng magandang salita sa nasa itaas para sa akin. Siyempre naman, malamang ngayon, si Chairman G mismo ang dadalo sa oras na iyon. Ako at si Kinkin, pasasalamatan namin siya ng personal. Narinig ko na ngayon, si Chairman G ay darating din. Narinig ko na si Chairman G ay ang nag-isang anak na babae ng G's. Wala pang nakakita sa kanya. Bakit siya darating ngayon? Hindi mo alam, si Chairman G at si Manager Song, sila ay magkababata. Paano hindi darating? Baka nga, magpapahayag pa ng pag-ibig. Magkasintahan pala, kaya pala madaling. Ipinasa ang proyekto. Shuyu, handa ka na ba? Tara na tayo.
Parang si Manager Song ngayon din, unang beses na magpapakita sa publiko. Dati nasa laboratorio siya. Kakaunti lang ang nakakita sa kanyang mukha. Awang. Excited pa rin ako. Dumating na. Parang si Manager Song yon ah. Ito ang panganay na lalaki ng Song Group. Ang henyo sa pananaliksik na si Song Jinyan. Napakabata, napakagwapo, ngayon talaga. Busog na busog ang mata. Sayang, may-ari na. Bakit siya? Awang, sino itong tao? Imposible, nagkataon lang, yung tao na yon ay wala man lang. Hitsura ng bagong galing sa malubhang sakit. Yemem. Maligayang pagdating sa lahat sa akin, Song Group. Inheritance announcement na yon na nakatayo ako rito. At mamamahala sa buong Song Group, gusto kong pasalamatan ng espesyal ang isang tao. Kung wala siya, 5 taon na ang nakalipas, patay na ako. Si Miss G ang tinutukoy mo, excited na ako. Sobrang mahal niya siya. Awang, curious din ako. Ano ang itsura ni Miss G? Kung pwede lang maging magkapatid kami. Mas maganda pa. AMM. Naniniwala akong nahulaan niyo na kung sino siya. Susunod. Narito ang aking minamahal. Bakit ba lagi akong may matinding pamilyar na pakiramdam sa taong ito? Dad, yung ete na yun parang si Titaye ang lakad. Ziyang, huwag kang magsalita ng basta-basta. Ang anak na babae ng pamilyang G, paano siya magiging katulad ng isang katulong? Parang siya, pero hindi lang basta kamukha. Yung pakiramdam. Awang. Anong nangyari sa'yo? Wala. Awang, mamaya pag nagpasalamat tayo, maging mas malapit. Hula ko, mainggit din sila sa pagmamahalan natin. Gusto nilang humingi ng payo. AMM. Ang unang paglabas ni na CG at si Song, napakaganda talaga. Ang bagay na bagay nila. Ang gandang mag-asawa. Salamat, Shuyu. Si Song, imbes na magsalita ng mahaba, hayaan ninyo kaming makita ang kagandahan ni MSG. Tama, tama. Si Nanay Ye. Paano nangyari yun? Akala ko magiging matapang at professional si MSG. Ngayong nakita ko, hindi ko inaasahang napakasetsi at maganda pala niya. Pero walang pagpapanggap. Talagang magaling si MSG. Asetsi at maganda pa. Ang ganda-ganda ni Nanay Ye. Mas maganda pa siya kay Mommy. Pwede bang si Nanay Ye na lang ang maging nanay ko? Awang. Si MSG, paano nangyari? Si King Leon. Ano na naman ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Silchen. Yung suntok noon, hindi ka ba natuto? Ikaw si C.E. Song? Ginoo, sino ka? Hindi kita kilala. Baka nagkakamali ka ng tao. Kanina, tinawag mong King Lee, hindi ba? Yan ba ang pangalan ng babaeng ito? MSC, hindi mo pwedeng kalimutan ang sarili mong pangalan. Dahil lang may bago ka ng lalaki. O baka ayaw mong malaman ni Si Song na 5 taon kang nanligaw kay Awang. Hindi ko pa nasasabi kay Jinyan ang 5 taong yun. May kasunduan ako kay Din Chen, ang babaeng ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga bang hindi alam o nagkukunwari? Baka naman ginamitan mo ng ilang paraan para linlangin si President Song, kaya kanya dinala sa okasyong ito para mas malapit kay Awang. Hindi ba't si Miss G ang taong ito? Kanina, hindi naman talaga sinabi ni President Song na si Miss G. Ang ipapakilala niya, sinabi lang niyang iniligtas siya nito. Baka dahil sa utang na loob kaya siya. Dinala ni President Song ngayon. Bigla na lang lumitaw si King Lee sa tabi ko. At inalagaan ako sa loob ng 5 taon. Kung gagamitin niya ang parehong paan para makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Hindi impossible, lalo na itong Song na ito. Ay talagang mas mataas ang kapangyarihan kaysa sa akin. Miss Ye, ang kapal talaga ng mukha mo. Kung malalaman ito ni Miss G, malamang hindi ka na makakasurvive maging sa Jiangcheng, sa Hong Kong o sa Beijing. Yi King Lee, sumama ka sa akin. Ginoo, ulitin ko, hindi ako ang sinasabi ninyong. King Lee na iyon. Ako si Ji Shuyu. Ang nag-iisang anak ng pamilyang G. Miss Ye, matiyaga ka talaga, mukhang. Hindi ka titigil hanggang hindi ka nahulog sa hukay. Huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Tito, ikaw ay senior executive ng G Group at matagal na ring. Matagal ng empleyado, ang babaeng nasa harap ko, si Miss G ba ito? Dapat ay agad mo itong makikilala. Ito ay
Medyo pamilyar ang itsura ng likod, pero Sa tingin ko, ikaw ay isang impostor. Kung ikaw palaga si Miss G, bakit hindi pa nagsasalita si Tito? Aling empleyado ang makakita sa kanyang presidente at hindi agad makikilala. Pinagdududahan mo na peke ako. Ibig sabihin ba, si President Song ay tanga? 5 pang taon ang nakalipas dahil sa paggawa ng gamot na lason si President Song at na-ospital. Alam ito ng lahat kung dahil sa stress at hindi pa gumaling, baka naman naabuso mo ang sitwasyon. Hindi impossible. Ibig mong sabihin, 5 taon akong nagpagamot sa ospital. Ngayon ay gumaling na at nakalabas, sa iyo ay may sakit pa rin. Ganoon ba? President Song, hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na baka may mga taong may masamang intensyon na umabuso sa sitwasyon. Siya ay tinatawag na Yi King Lee, pero sinasabi niyang siya si Miss G. Paano kung inagaw niya ang credit ni Miss G? Hindi maganda iyon. ganoon pala ang dahilan kaya niya tinulungan si King Lee. President Song, maraming hindi pagkakaunawaan noon. Pero siya talaga ang aking tao. Hayaan mo akong kunin siya. Ang bagay sa proyekto. Ang iyong tao. Noong huli, hindi malinaw na sinabi sa iyo ni Assistant Sue. Mayroon ka bang marriage certificate o household registration? Maaari bang patunayan na siya ang iyong tao? Ang plano ni Boss Chen ay ang Starlight Project, di ba? Aking ipinahayag. Ang Starlight Project ay wala nang kinalaman sa Chen Group. Ang bagong partner ay magre-rebid sa ibang araw. Ang bagong partner ay magre-rebid sa ibang araw. May pagkakataon pa kami. Nakakatawa talaga. Noong nakaraang araw, nag-celebrate pa si Boss Chen para ipagsigawan sa mundo na nakuha niya ang Starlight Project. Hindi inaasahan. Boss Song. Ano ito? Boss Song, noong huli dahil sa babaeng ito na manloloko, sinuntok kami ni Awang, okay lang. Ngayon, kinansela ang pakikipagtulungan dahil sa kanya. Dapat bang pag-isipan muli? Ang proyektong hawak ko, kanino ko ibibigay, wala kang pakialam. Bagaman ikaw ang kontapeso na Starlight Project ngayon, ang huling desisyon ay nasa kay Miss G pa rin. Sa totoo lang, ang proyektong ito ay ipinagkatiwala na ni Miss G kay Awang. Baka wala kang karapatan. Ngayon, si Miss G talaga ang may hawak ng proyektong ito. Pero wala ka ring pakialam. Walang kinalaman sa akin. Isang tawag lang, makakausap ko si Miss G. Para linawin ito, Uncle, tumawag ka ngayon kay Miss G para itanong. Wala akong numero ni Miss G. Wala ka. Hello? Hindi ba't sinabi ko ang Starlight Project? Ay hindi dapat pakialaman ng sinuman? Paano ninyo ito pinaparasiwaan? Awang, tingnan mo siya, nagpapanggap na naman. Tama na, Yi King Lee. Tigilan mo na. Ang dapat tumigil kayo. Uncle, sagutin mo. Siguradong si Miss G ang nagpadala ng tao para magpahatid. Hello, ako si Wen Cheng. Ano? Na-terminate ako? Hindi ito. Hello? Xiao Qin. Ano ang ginawa mo? Uncle, ano ang nangyari? Noong huli, hindi ba't sinabi kay Boss Song na ikaw ang nakipag-usap kay Miss G? Kaya nga ipinagkatiwala ni Miss G ang Starlight Project. Kay Awang. Kailan ko sinabing nakipag-usap ako? Kanino itatalaga ang proyektong ito? Hindi naman talaga ako nakialam. Ano? Napahamak ako dahil sa'yo. Ang grupo ay may malasakit na pagtrato sa mga matagal ng empleyado. Lalo na sa mga nag-ambag ng malaki. Kung tama ang alala ko, si Rencheng ay sumama bago pa may tatatang G2. Di ba? Panloob na patakaran ito ng grupo. Paano niya nalaman? At alam niya rin ako, baka ikaw talaga. Hoy, Awang, makinig ka. Mali ito. Hey Chen, huwag mong isipin na dahil sa babaeng ito. Kaya mo nakuha ang Star Project. Hindi ba't sinabi ko ang Star Project? Ay walang dapat makialam. ano, natanggal ako? Ang grupo sa mga luma, baka ikaw. Ikaw talaga. At wala akong maling akala sa sinuman. Wala rin akong post-traumatic stress disorder. Malinaw ang bawat salita ko ngayon. Yi King Lee. Ano ba talaga ang nangyayari? Gino, hindi kita kilala, wala akong sasabihin. Jin yan. Tawagin nyo. Palabasin ang 3, huwag istorbohin ang mga bisita. Bitawan. Huwag mo akong hawakan. Tita G, ang sarap ng keke mo. Gagawan kita palagi, gusto mo. Psych. Ziyang, heto ang cake mo. Sinubukan kong gawin, tikman mo. Ang pangit ng lasa. Ayaw ko, mama. Nang keke mong ginawa. Papa, gusto ko si Mama Ye. Yung keke na hawak niya, ginawan din ako ni Mama Ye. Yi King Lee, alam kong ikaw yan. Huwag kang makunwari. Magsalita ka. Dalhin nyo. Yi King Lee. Paumanhin sa lahat, may kaunting gulo. Pero okay lang. Ngayon, magsaya na tayong lahat.
Jinyan, hindi ako nakapaliwanag noon. Alam kong marami kang gustong itanong. Pagkatapos nito, sasagutin ko lahat, sige. Okay lang, Shuyu, gusto ko lang magtanong. Talaga bang palalayasin na lang natin sila? Parang sa harap ni Jinyan. Wala akong dapat ikatakot. Panahon na para bumalik. Jishuyu, Miss, bumalik na si Director Chen sa pamilya Chen. syempre hindi. I-arrange mo, wag mo nang i-cancel sa system. Ang kasunduan sa Chen Group. Mamaya, ako mismo ang maghahatid sa kanila. Sige. Hoy Chenzong, narinig ko na na-cancel. Ang Starry SKY project nyo sa G Group, totoo ba? Parang 2 araw pa lang mula nung party mo ay. Chenzong, kanina lang, patuloy na bumababa ang stock ng Chen Group. Parang history 5 years ago. Ano ang gagawin ng Chen Group? May solusyon na ba? Kalawang, sino nagsabi? Mga bisita sa party kanina. Ganun ang sinasabi. Baka naman si Songzong ang sinasabi mo? Gawa-gawa lang. Bilisan mo, kuhaan mo. Sinisiraan ni Chenzong si Songzong. Chenzong, sa system, hindi na-cancel ang cooperation agreement natin. Sabi nila, si Miss G ang nag-arrange. Talaga? Awang, tingnan mo. Sabi ko na, nagdi-perform lang si Kingli. Alam na siguro ni Miss G. Sa party, nagpanggap si Kingli na childhood friend ni Songzong. Buti na agapan ko, kaya tumulong siya sa atin. Kinkin, mali ako sa'yo. Narinig mo, ang Chen Group namin, hindi kayo. Mga walang hiyang media ang magsasabi-sabi. Manghuhula, maninira. Umalis kayo. Ara na. Ziyang, umuwi ka na't magpahinga. Alis na. Bumalik ka na. Lolo, bumalik ka na. Malaking tulong sa akin si Kinkin ngayon. Kinkin, ito si Lolo. Tawagin mong Lolo. Ikaw. Walang utang na loob. Lumuhod ka. Lolo, bakit ako luluhod? Wala naman akong ginawang mali. Lolo, kung ayaw mo sakin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong saktan si Awang. Kinkin, Lolo, kung sakin. Akala mo hindi ko kaya? Kinkin, okay ka ba? Okay lang, Awang. Basta tanggapin lang ako ng Lolo. AMEA, tanggapin ka? Panaginip. Lolo, tama na yan. Kinkin, tulungan mo kami sa proyekto ng G. Kung wala si Kinkin, wala na tayong makain. Kahit galit ka pa, sa nangyari noon, hindi mo dapat siya sinaktan. Huwag na, Awang. Ang ibig mong sabihin, itong proyekto, lahat yan dahil kay Wenkin? Lolo, alam kong galit ka sa akin. Dahil iniwan ko si Awang 5 taon na ang nakalipas. Pero tungkol sa proyekto ng G, mali ang pinagbintangan mo sa akin. Hindi mo pa alam, yung babaeng si Yi Qingli. Noong wala ka 5 taon na ang nakalipas, nakikitira yan kay Awang bilang yaya. Paano kaya, nakadikit na kay Boss Song? Nagapangga pa bilang si Miss G, halos mawala. Sa atin ang proyekto. Buti na lang, na-expose ko yung baba. Anong karapatan mo? Para husgahan si Miss G? Lolo, nalilito ka na ba? Si Yi ang sinasabi ni Kinkin, hindi si Miss J. Kinkin, okay ka ba? Ha? Hindi masakit, Awang. Para sa ikabubuti mo. Lang ito ng Lolo. Basta para sa'yo. Konting sakit lang to. Sasabihin ko sa'yo, when ang proyekto ni Miss G. Siya lang ang magdedesisyon, si Bosong ang mag-i-execute. Kung desidido siyang i-withdraw, hindi na yan ibabalik. Lolo, hindi mo alam ang buong kwento. Bakit ka nag-aakala? Tulad ng mga walang hiyang reporter? Ayon kay Assistant Fang, hindi naman na-withdraw ang kasunduan sa system. Baka dadalhin na lang ni Miss G ang hard copy. Walang utang na loob. Awang. Ikaw, akala mo ba, noong 5 taon na ang nakalipas, ang Chen Group ay muling umangat, at nakatayo sa Jiang City ngayon ay dahil sa'yo lang? Hindi ba, Lolo? Kahit sampalin mo ko, hindi ako nagkakamali. Ikaw, Lolo, Awang, ako na. magandang aw. Padala po ito ni Miss G. Awang, galing kay Miss G ang dokumento. Parang pamilyar yung mukha niya.
Awang, tama ka nga, si MSG nga. Ito ang pinadalang hard copy ng kontrata para i-verify mo. Lolo, kung hindi kayo naniniwala sa akin, bubuksan ninyo mismo ang dokumentong ito para makita ninyo kung nagkamali ba kayo. Mali, Kinkin. Lolo, isa sa puso ko, ang dokumentong ito. Hindi talaga magkakamali kung mawala ang proyektong ito. Pangako ko, hindi na ako lalapis sa pamilya Chen. Kinkin. Sinabi mo yan. Okay lang, Awang. Baka naman, ako ang nagkamali? Lolo. Bilisan mo, buksan mo na. Kung totoong, tulad ng sinabi namin ni Kinkin. Utang mo sa amin ni Kinkin ang isang paumanhin. Okay lang, Awang. Okay lang, Kinkin. Karapat dapat ka nito. Kung makukuha ko ang tiwala na matandang to, sulit na ang 3 sampal na tinanggap ko. Ikaw. Lolo. Ginoong Chen, okay lang po ba kayo? Awang. Kumusta na si Lolo? Ligtas na po sa panganib. Pero hindi pa nagigising, nakamonitor pa sa ospital. Mabuti naman. Kinabahan ako. Aray, kasalanan ko to. Hindi ikaw ang may kasalanan. Masyadong matigas ang ulo ni Lolo. Hindi naman lugi ang mga sampal na yon. Kahit papaano, naipik ko rin ang matandang yon. Oh, Awang, dahil naayos na si Lolo. Tingnan muna natin ang hard copy na ipinadala ni MSG para kumpirmahin. Bakit ganoon ang reaksyon ni Lolo noon? Baka kaya, Awang, ano pa ang hinihintay mo? Tulungan na lang kita. Nagkakamali ba to? Hindi ito pwedeng mangyari. Nagkakamali ba to? Impossible to. anong impossible? Ang special assistant mismo ni MSJ. Ang nag-abot sa'yo, ikaw ang tumangga. Ngayon sasabihin mong imposible? Hindi ako. Ayaw ko nito. Puntahan mo si Jiang, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Yemem. Ano ka ba? Wala kang karapatang magsalita tungkol kay Miss G. Kung desidido siyang bawiin, imposibleng ibalik pa yan. Sayang lang. Pinakain ka ni Chen Jiansong ng matagal. Ano ba talaga ang nangyari? Baka peke ang pagkakakilanlan ni Ye Qingli. May koneksyon siya kay Lolo. Anong nangyari, Jiang? Ayaw kong kumain. Aray. Ayaw ko pangitluto mo, ayaw ko sa'yo. Anong nangyari? Umiyak nang umiyak si Jiang. Sinira pa ang plato. Kamay ko. Aray. Kamay mo. Okay lang. Jiang, kung hindi ka kakain ng maayos. Kapag hindi ka sumunod, matatalo si Ultraman ng monster. Mawawalan siya ng lakas. Kakain ako, kakain ako. Ang bait-bait ni Jiang. Bakit dati kay Ye Qingli? Magaling siya. Ikaw na nanay niya hindi kaya. Ye Qingli, Awang, yung dokumentong ito. Baka si Qingli pa rin ang may gawa nito. Pinagalitan mo ako dahil sa kanya. Sige, mukhang hindi dapat ako umuwi ng bansa. Lalo na sa bahay para alagaan kayo ni Jiang. Ako ang nakakaabala, aalis na lang ako. Six na. Masyado akong naging matalas kanina. Yung Starlight Project. Pag-usapan ko muna kay Miss G. Bukas pasukan na ni Jiang. Kailangan mo siyang ihatid. Yemem. Awang. Sa hinaharap, alagaan ko kayong dalawa ni Jiang. Jingyan, yung mga nangyari nitong 5 taon. Ganito ang nangyari. Lanan. Ako, Hayaan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon, magkasama pa rin tayo, di ba? Alayanan. Tita G, bakit kanina tinawag kang nanay ng bata? Pwede ba kitang tawaging nanay? Chen. Pero tito, gusto ko rin nanay. Sabi mo naging bituin siya.
Mga bituin sa langit. Pero hindi ko rin mahahawakan ang mga bituin. Okay, sa hinaharap si Chen Chen. Ay maaari na akong tawaging nanay. Yehey, bukas pasukan. Sa wakas ay hindi na. Ako katawan ng mga klase lang. Isang batang walang ina. Shuyu. Salamat sa'yo. Ziyang, maging mabait ka sa paaralan. Sa gabi ay susunduin ka namin ni Daddy para umuwi. AMM. Hindi wasto ang mga G-card ninyo. Hindi kayo maaaring pumasok sa paaralan. Ano raw ang sinabi niya? Ha? Hindi ba't 5 taon ka sa ibang bansa? Ano ang sinabi niya? Anong nangyari? Hindi wasto ang mga G-card ninyo. Hindi kayo maaaring pumasok sa paaralan. Umalis na kayo agad. Siya. Sabi ni Genji, Zhang, hindi wasto ang mga G-card ninyo. Hindi kayo maaaring pumasok sa paaralan. Umalis na kayo. Bakit mayroon pang bata na nag-aaral dito? Mga magulang na hindi pa nga maintindihan ang Ingles. Ah, si Boss Chen pala. Boss Chen, bakit hindi si Genji? Iyang kasama mo ngayon? Nagatid kay Ziyang. Kumusta? Ako ang nanay ni Ziyang. Wenkin, nanay pala ni Ziyang. Boss Chen, hindi ba hindi wasto ang mga G-card ninyo dahil hindi kayo nakapagparehistro? Magpaparehistro. Kailangang magparehistro taon-taon. Paano magparehistro? Kausapin si Principal Shen. Hindi, itong Jiangcheng International Elementary School ay hindi basta-basta mapapasukan kung hindi taga Jingxi. Nakilalang tao ay kailangan sa kindergarten pa lang ay nakakuha na ng gintong medalya sa Math Olympiad para sa bata, saka lang kwalipikado. Ni hindi mo pa nga kilala si Principal Shen. Paano nakapag-aral dito si Jiang noon? Lagi namang si Yiking Liang. Naghahawak ng pag-aral ni Ziyang noon. Pero bakit kaya? Say nanay ye. Magandang umaga. Marunong mag-Ingles si Yiking Li. Maligayang pagbabalik sa paaralan. Chen Chen, ikaw at ang tiyuhin mo. Ay susunduin ka mamaya. Sagit yuhin, paalam. Paalam, nanay. Sige na. Nanay, Jinyan, halika na tayo. Elenan. Yiking Li. Ano ang tawag sa'yo nung bata kanina? Nanay? May iba ka na palang lalaki. Hindi mo sinabi sa akin? Bitawan mo ako. Hala, Awang, okay ka lang ba? Manager Chen, hindi ba sapat ang huling leksyon? Kailangan pa ba kitang palayasin? Masyadong magaan yon. Nakatulong ba ang suntok na to para magising ka? Yiking Li, ang galing-galing mo talaga. Kakalabas mo lang sa kin, nakakapit ka na sa pamilya Song. Wala ka bang hiya? Ginoong ito. Ulitin ko. Hindi ko kilala si Eking Lee. Ako si Ji Shuyu. Kung ganito pa rin, tatawag ako ng pulis. Yeking Lee, kahit ayaw mong aminin. Hindi naman tama na papaluin ni Manager Song ang tao, di ba? Akala ko ba't masama ka? Siguradong masakit na masakit yon kay Awang. Ganito na lang ang trato mo kay Awang. Yiking Li. Wala akong pakialam kung anong laro ang nilalaro mo. Kasukan na ngayon ni Ziyang. Ikaw ang magpasok sa kanya. Ginoong ito, sobra naman ang pagiging bastos mo. Wala tayong relasyon at hindi ko rin kilala ang batang ito. Bakit ako ang dapat magpasok sa kanya? Ikaw. Ah, baka naman kasi, Ginoo, wala kang kakayahang ipasok siya sa ganitong klaseng paaralan? Manager Chen, may oras ka pa naman para dalhin ang bata sa ordinaryong paaralan. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Maraming magulang ang nakatingin. Awang, bakit hindi na lang tayo magpalipa? Marami namang paaralan sa Jiangcheng. Ayoko. Ayoko. Dito lang ako mag-aaral. Ziyang. Magpalipat na lang tayo ng paaralan, okay ba? Dadaling ka ni nanay sa mas maganda, mas malaking paaralan. Ayoko. Kung hindi mo ako papayagang mag-aral dito, masamang nanay ka. Dati, si nanay ang nagdadala sa akin dito para mag-aral. Ziyang, bakit ka naging ganyan kabastos? Humingi ka ng tawad kay nanay. Anong nangyayari dito? Tingnan nyo, dumating na si Principal Shen. Magandang palabas na naman ito. Binibining Jane. Principal Shen, Sabi ko nga, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na darating ka? Bakit pati ang principal? Tinatawag ang Yiking Li? Jean ang binibining Jay. Pangulong Shen, abala kayo sa trabaho, baka nakakaabala kami. Binibining Jay, anong sinasabi nyo? Paalan namin, kayo ang nagpatayo. Kung wala kayo, saan kukuha ng unang pandaigdigang paaralan sa Jing City? Unang pandaigdigang paaralan. Ano? Si Yiking Lee nagpatayo ng paaralan. Impossible yun. Naku, Yi. Binibining G. Ikaw pala nagpatayo ng paaralan namin. Nanay ni Mingming, konting tulong lang. Ang naibigay ko. Kaya pala noon pa, napansin kong matalino, maganda ang ugali, at maganda ang tindig. Wala talagang itsura ng katulong.
Di tulad nitong nagpapakilalang ina ni Jiang. Maagang maaga, dito nagpapatawa. Ikaw, Sino ito? Song Jin yan ng Song Clan. Aba, si Ginoong Song pala. Kaya pala ang galing ng itsura. Matagal ko nang naririnig ang pangalan nyo. Ginang G. Anong nangyayari sa inyo dito sa pintuan? Wala naman. May ilan lang na walang karapatang pumasok sa paaralan namin. Dito nang gugulo. Ganun ba, mga gwardiya? Paalisin ang mga nanggugulo. Huwag niyang sirain ang pangalan ng paaralan natin. Sex, ayusin ang ayos. Sandali. Pangulong Shen, si Jiang namin. Dati rito siya nag-aaral. Sa pinakamagandang klase pa. Dapat alam niyo yun. Ngayong unang araw ng bagong semestre, bakit hindi gumana ang IE card niya? Magulang, itong ama. Hindi ba niyo alam ang kalagayan ng anak niyo? Hindi ba niyo siya dati sinasama rito? Yiking Li, ano ba talaga ang gusto mo? Tatay, dito talaga ako nag-aral. Pangulong Shen, ano ang dapat gawin ngayon para makapagparehistro at makapasok ng maayos? Magulang, ito kasi. Unang pandaigdigang paaralan. Kung talagang gusto pumasok, madali lang. Anong paraan? Sabihin nyo. Basta si Jiang, magaling magsalita ng Ingles sa bibig. Pwedeng-pwede siyang tanggapin. Jiang, mag-Ingles ka kay Tiyong Principal. Sage. Kamusta Jiang? Kumusta ang bakasyon mo? Kamusta? Jiang, di ba dati, si nanay kumuha ng pribadong guro sa Ingles sa bahay? Di ka ba nakinig ng mabuti? Saan kayo pupunta? Sabing nanay ko pwede akong lumabas. Ayoko ng English class, hindi, si nanay kasi ang ayaw. Jiang, dadalhin ka ni Mama. Sa ibang school na lang, okay? Kinkin, ano ba yan? Awang, ayaw ni Jiang mag-English. Huwag na nating pilitin, marami namang school. Magpalit na lang tayo. Para to sa matatanda, maliit pa si Jiang. Ibaba mo siya agad. Mama Ye. Awang, hindi mo pa ba maintindihan? Si Ye Qingli ang may pakana nito. Gusto niyang magmakaawa ka sa kanya. Jiang, Ayoko. Masamang nanay ka. Ikaw ang nagpalayas kay Mama Ye. Awang, Jiang, ano ba yan? Ang bastos. Mag-sorry ka kay mama. Nung isang araw, tinuruan ako ni Mama na sabihin na tinulak ako ni Mama Ye. Sa swing, siya ang nagturo. Sabi pa niya, kung hindi ko susundin, iwan niya ako. Siya rin ang ayaw sa English class. At nung araw na bumalik si Mama, siya rin ang nagpakuha sa akin ng pendant ni Mama Ye. Sinabi mismo ni Mama, naninakaw iyon ni Mama Ye. Mama Ye, patawarin mo na ako, please. Mali na ako, Jiang. Awang, hindi yan totoo. Makinig ka sa akin. Anak, hindi ako nanay mo. Totoo ba ang sinabi ni Jiang? Siyempre hindi. 6 na taon lang siya. Paano ka maniniwala? Nga. 6 pa lang si Jiang. Magsisinungaling ba siya? Ito ang sinabi mo kay King Li noon. Awang, Okay, kung wala talagang kakayahan sa English si Jiang, umalis na kayo. Mama Ye, mali na ako, Jiang. Patawarin mo na ako, please. Mama Ye. Shuyu, Mama Ye. umalis na tayo. Mama Ye. Yi King Li. Sino ka ba talaga? Ulitin mo. Nag-iisang anak ng pamilyang G. Jai Shuyu. Search na po, MS Jai. Sa loob ng 5 taon, may impormasyon ba akong hindi nakita? Kung hindi totoo ang identidad ni King Li, bakit siya biglang lumitaw 5 taon na ang nakalilipas? At nangungulila siyang mag-alaga sa akin. May iba pa bang dahilan? Awang, pwede kong ipaliwanag ang lahat. Pakinggan mo ako, okay? Hindi ko sinasadya na pigilan si Jiang sa pagsasalin ng Ingles. Noon ko lang naisip. Si Ye Qingli ay isang katulong lamang. Paano niya mahahanap ang isang mahusay na guro sa Ingles? At saka, hindi naman 1 o 2 araw lang. Gusto lang ni Jiang maglaro. Hayaan mo muna siyang maglaro. Kaya hinayaan mo siyang maglaro, nahulog siya, at pinagsabihan mo siya na si Yi King Li ang may kasalanan. Tama ba? Ako. Hindi ganoon, Awang. Boss Chen, Umiwas.
Nagluto ako ng gamot para sa'yo. Yi Kingli, nasaan ka na? Bumalik ka, okay? Papa, Boss Chen, gising ka na. Sabi ng doktor, mabuti na lang nakasuot ng seatbelt. Walang malubhang pinsala. Nasaan si Ziyang? Dinala na ni Awang pauwi. Awang. Nasaan si Wenkin? Parang hindi ko nakita si MS Wen. Six na. Huwag mo nang pansinin siya. Sabihin mo, ano ang nangyari? Noon mo pa ako pinag-imbestiga kay MSC, ito ang lahat ng impormasyon. Boss Chen, habang iniimbestigahan namin si MSC, ang pangalang King Lee ay walang anumang nahanap. Parang sadyang pinalabas ang kanyang identidad. Pero nang imbestigahan namin ang impormasyon ni MSG, nalaman namin na lahat ay tumutugma. Una, inanunsyo ng G Group ang proyektong Starlight Plan at pinili ang partner. Pagkatapos, biglang inanunsyo ng G Group ang pagbabalik ng kanilang pinuno at ang oras ay eksaktong gabi nang kinuha si MSC. At pagkatapos, sa piging ng Song Group, ipinahayag ni MSC na siya ang nag-isang anak ng pamilya G. Pagkatapos noon, walang sinuman mula sa G Group ang tumanggi sa kanyang identidad. Kilala niya talaga si Lolo. Dito ang importante, ang oras ng pagdating ni MSC, kasabay ng pagpasok ni Ginoo sa Research Institute, at kasabay din ng pag-alis ni MSG sa pamilya G. At saka, parang simula nang dumating si MSC, saka lang unti-unting umunlad ang grupo natin. Manager Chen, imposibleng ganoon lang ka-coincidence sa mundo. Pero totoo kaya? Pero bakit naman magpapanggap bilang si Yi Kingli ang isang tanging anak na babae ng pamilyang Ji para alagaan? Kami ni Ziyang at tumagal pa ng 5 taon. At ano naman ang koneksyon niya kay Lolo? Hahanapin ko siya. Eywang. Ara na. Sage. Eywang. Anong dokumento ba yung dala ni Assistant Fang? Mukhang napaka-misteryoso. Mga confidential files lang ng kumpanya. Bakit ka nandito? Eywang. Ano ba yan ang sinasabi mo? Siyempre nandito ako para alagaan ka. Ano ang ginagawa mo? Alagaan? Yung alaga ang sinasabi mo. Iniwan mo kami ni Ziyang sa kos, tapos tumakbo ka? Yung alaga ang sinasabi mo. Hintay ka lang hanggang magising ako, bago ka sumipot? Si Ziyang, si Mama Wang ang sumundo. Eywang, hindi ganoon. Natakot lang talaga ako noon kaya ako tumalon sa kotse. Isipin mo, kung may mangyari sa pamilya natin, sino ang mag-aalaga sa pamilya? Gusto mo pa bang bumalik si King Lee? Eywang, umalis na siya. Nakikisama na siya kay Boss Song. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Mahal mo ako, Sage. Patunayan mo. Eywang, basta't patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Tumalon ka. Ano nang sinasabi mo? Hindi mo ba ako patutunayan? Kaya akong mamatayan ni King Lee. Di mo kaya? Eywang, nagbibiro ka ba? 20 mahigit na palapag ito. Bibilang ako ng 3. Tumalon ka. Mamatay. Eywang, Utulungan kita. Awang, huwag kang magsabi ng mga salitang galit, okay? Awang, mali ako, talagang mali ako. Umalis ka. Awang, Umalis ka. Chen, nakita ko si MSC sa ospital kanina. Hoy, sino ka? Wala bang doktor dito? Nabunggo ba ang ulo mo? Chen, kailangan mo kakaunti ang pagkain ng matamis sa hinaharap, okay? Sage, King Lee. Chen, hanapin mo si Kyuhin. Sage, King Lee, sa wakas nakita na kita. King Lee. Sinuntok mo ako. Ginoo, hindi kita kilala. Sa harap ng maraming tao, pwede kitang idemanda ng panghaharas. King Lee, talaga bang ganyan ang gusto mo? Ano pa ang gusto mo? Sage. Ikaw ang nagpili sa akin. Yi King Lee, sinabi mo,
Naalagaan mo ako habang buhay. Huwag mo akong iwan, ha? Chen Wang, talagang baliw ka na. Ano ang ginagawa mo? Yi Qingli, gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Kung hindi mo ako pakikinggan, magpapatuloy ako ng ganito. Lumabas tayo lang ang mag-usap. Ye Qingli, alam ko na. Hintayin mo lang, aking munting kaibigan. Hindi, kailangan ko pang mag-iwan ng paraan para mabuhay. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Qingli, hindi, tatawagin kita ngayon na Shuyu. Shuyu, alam ko ng lahat, ikaw ang nagpupunyagi para sa pamilyang ito. Palagi kang nagbibigay. Huwag ka nang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kaya bigla kang nawala ng isang aso na laging handang sumunod sa'yo. At ngayon nagsisisi ka na? Shuyu, huwag mong sabihin ang sarili mo ng ganyan. Paano mo gusto kong sabihin? Hindi ba't ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng tawag na aso? Shuyu, pasensya na, mali ako. Hindi na kita tatawagin ganyan. Wala nang hinaharap, hindi mo na kailangang mangako sa akin. Aalis na ako. Shuyu, ang dakilang babaeng tagapagmana ng pamilyang Ji. Paano mo natiis ang kahihiyan sa loob ng 5 taong pangangalaga sa akin? Hindi ba't dahil mahal mo ako? Tiete, Tama ang unang 2 pangusap, ako nga ang nag-iisang anak ng pamilyang G. At totoo rin napakahirap na 5 taon ng pangangalaga sa iyo. pero mali ang huling pangusap, hindi kita mahal. Hindi kailanman. Hindi ako naniniwala, baka may sakit ka lang. Inalagaan mo ako at si Ziyang, na aksidente, ibinuwis mo ang buhay. Pinrotektahan mo kami, peke ba ang lahat ng ito? Pwede bang hindi totoo? Gawain lang ito simula't simula. Ang unang nagseryoso ang talo, hindi ba narinig ni A. Chen ang kasabihang ito? Nakalimutan ko, 5 taon na ang nakalipas. Ganito rin ang pagmamahal ni Chen kay Wen. Naging seryoso hanggang sa nagkaanak. Pero tumakas ang tao. Shuyu, ang mga sinabi mo kanina, galit lang sa akin, di ba? Bitawan mo ako. Anong dahilan para magalit ako sa iyo? Pero sinasabi mong gawain, hindi ko talaga alam. Anong gawain ang pinagsasabi mo? Yung song ba yun? Wala kang kinalaman, wala akong sasabihin. Anong nakita mo sa may sakit na iyon? Song Jin yan, isang bagong gumaling, na siyentipikong enggot, huminga ng huminga sa paglalakad, pati sa kama. Je, Chen Wang, makinig ka sa akin. Ang dating ni King Li ay patay na. Ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na. Shuyu, okay ka lang ba? Okay lang. Hey Chen, hindi ko inakalang ganito kakapal ang mukha. anong pakialam mo? Inalagaan niya ako ng 5 taon. Ikaw, meron ka ba? Jin yan. Shuyu. Nahihirapan ka bang ipaako sa kanya, nasaktan ako? Hindi. Hindi ba't gusto mong malaman kung bakit ayaw kong aminin? Na ako si King Li. At kung bakit matapos kang alagaan ng 5 taon, ay bigla na lang ako aalis. Dahil kumpleto ang tao ngayon. Diretso ko na sasabihin. Hindi ako nagbibiro kanina, nitong 5 taon, mula simula hanggang katapusan. Isang misyon lang ang lahat, ang alagaan ka. Para lang ito sa pagliligtas sa taong tunay kong minamahal. Ang 5 taong ito ay isang transaksyon lang. Transaksyon. Si Lolo. Jin yan, umalis na tayo. CJ, Jishuyu, hindi pa ako tapos. Jishuyu. Hoy, gising na si Lolo. Chen Chen, AM. Ano ang pinagawa mo kay Chen Chen? gusto mo ng yakap? Pagod ka na, ano? Pasensya na. Kanina, nahuli akong dumating. Hindi naman. Ano to? Nawalan ba ng kuryente? Tingnan ko. Ito ay, Kikanji, ito, kamay-kamay na ginawa para sa inyo ni Tito. Masarap yan sigurado. Birthday mo ngayon, nakalimutan mo ba? birthday na naman. Yi Qingli, malapit nang umiyak si Ziyang.
Halika. Sa mga sumunod na taon, nakalimutan ko na ang araw na ito. Hindi ko inaasahan na ngayon. Jin yan, salamat. Anong pakialam mo? Inalagaan niya ako ng 5 taon. Ikaw ba? Jishuyo, maging tayo na. Hayaan mo akong maalagaan ka ng maayos. Hayaan mo akong gawin ito ng hayagan. Nang walang pag-alinlangan. Yes, CJ. Lolo, Boss Chen, hindi ba gising na si Lolo? Ano ba talaga ang nangyari? kanina lang gising siya. Pero Ano? Sabihin mo. bigla lang nalaman ni Lolo ang balita na bangkarot na ang kumpanya. Pero dumating na ang doktor. Matatag na ngayon ang kalagayan niya. Bangkarot? Maayos naman ang lahat. Tingnan ninyo. Boss Chen, nakalimutan mo na ba? Noon, ang proyektong Star Plan, formal na tinanggal. Nang ikaw ay nasa koma dahil sa aksidente. Nagagulo na naman ang mga shareholder. Walang sinuman sa kumpanya. Ang tumulong sa atin. Kaya, nagsa ang kumpanya. Walang tumulong sa atin. Kaya pala noon, si Shuyu ang tumutulong sa akin. Boss Chen, Sandali. Hindi ba binigyan kita ng Black Gold Card? Ang account at password ay sinabi ko na sayo. Gamitin mo ang pera roon para punan ang pagkukulang. Mga inutil. Boss Chen, sinubukan ko, pero talagang maliit lang ang pera roon. Ni 10,000 wala. 10,000? Sino ang niloloko mo? Dapat may 70 milyon man lang roon. Boss Chen, sinubukan ko. Ina-check ko sa mga technician ang transaction history. Parang si Miss Wenkin ang nag-withdraw. Wenkin. Kailan niya inilipat? Awang. Umalis ka. Hindi pwede. Pupuntahan ko si Wenkin. Chen Wang. Lolo, okay ka lang? Ikaw, walang utang na loob. Lolo, mali ako. Talaga bang ikaw ang nag-ayos kay Shuyu? Talaga bang nagising ka na? O ako pa ang nag-imbita sa kanya? Akala ko, may pagkakataon. Pagdating ni Miss J sa Chen family, nakikita ko na ang Chen family, ikaw at si Ziyang, ay araw-araw na gumaganda. Akala ko, tama ang ginagawa ko. Hindi ko inaasahan na abot sa ganitong hindi na mababawi. Hindi na mababawi. Tingnan mo. Ang lason sa alak, si Wenkin ang naglagay. Tingnan mo ang magandang ginawa mo. Lolo, ano pa ang magagawa ko para maayos ito? Wala na nga ang kumpanya mo. May pagkakataon ka pa bang mag-ayos? Sino ang maniniwala sa'yo? Ang Chen Group sa kamay mo, talagang nasira. Alam ko na. Basta magbayad si Wenkin. Tiyak na patatawarin ako ni Kingli. Upuntahan ko na siya. Hintayin mo ako, Lolo. Hintayin mo. Walang utang na loob. Bumalik ka. Xiaofang. Bilis. Hanapin mo. Hanapin si Miss Jai. Assistant Fang. Mga tao ni Chen Wang. Ano na naman ang gusto niya? Miss G, si Old Master Chen ang nagpakuha sa akin. President Chen, ano ang nangyari sa kanya? Mula nang umalis ka sa Chen family, ang Chen Group ay unti-unting humina. Ngayon, nabangkarot na, kahit si Lolo Chen. Ang mga reserbang asset na ibinigay kay si Chen, ay inilipat lahat ni Wenkin. Inilipat. MSG, sabi ni Lolo Chen, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Shuyu. Alam kong mabait ka. Hindi ka mapapabaya sa nangangailangan. Dahil dito, nagkita kami ni Chen Chen muli. Kaya ngayon, sinusuportahan kita. Pero para lang kay Director Chen. Maaari akong tumulong pero ang pagbagsak ng Chen Group ay kasalanan ng presidente ninyo. Ang tutulungan ko lang ay mabawi. Ang bahaging inilipat ni Wenkin. Ang ari-arian ni Director Chen. Salamat, MSG. Hoy, may malaking ari-arian na kailangang mabawi. Pumunta ka ngayon sa Beijing Bank kasama ang iyong mga tauhan. Ipapadala ko na ang impormasyon sa iyo. Sumunod ka sa akin. Awang. Ay, ayoko nang makipaglaro sa iyo, gago. Awang, bakit ka bumalik? Saan ka pupunta? Gusto mong umalis, tulad noong araw? Hindi, Awang. Lalabas lang ako para bumili ng gamit para kay Xiang. Ganito ba kabongga ang pagbibili ng gamit? Huwag, makinig ka muna. Awang, ikaw. Ano ang nangyayari sa'yo? Ano ang sasabihin mo?
Sabihin mo kung paano mo pinagbintangan si King Lee sa kusina, o kung paano mo ipinagwalang bahala ang payo ni King Lee, at pinabagsak si Ziyang mula sa duyan, o kung paano mo hinaluan ng gamot ang alak at ibinigay kay King Lee. Awang, ano ang sinasabi mo? Paano ako? Hindi maintindihan ang kahit isang salita. Ginagawa mo ang lahat at nakikita ng langit. Tama si Lolo, noong ka umalis, dapat ay nakilala ko na kung anong klaseng tao ka. Nag-antay pa ako sa iyo ng 5 taon. At hindi ko napansin ang taong talagang nagmamahal. Sa akin at kay Ziyang. Hindi, Pekito. May nagpaparatang sa akin, Awang. Mga tauhan. Eh. Opo. Huwag kang gagalaw. Awang, ano ang gagawin mo? Ano pa? Para maramdaman mo ng gusto. Gaano kasakit ang pagkamatay ni Xiao Bao. Awang, Unti-unti kong babayaran ang hirap na dinanas mo dahil kay King Lee. Awang, nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Ako. Ikulong siya sa bodega. Opo. Awang, akala mo ba? Pag ginawa mo to, magpapatawad sa'yo si King Lee. Panaginip lang iyan, si King Lee. Dahil siya. Hinding-hindi. Lahat ng ari-arian na inilipat ni Ginong Wenkin, naharang at nabawi na. Nasa Beijing na kami para asikasuhin ito, at bayaran ang mga utang ng kumpanya. Totoo ba? Totoo talaga. Si MSG ang tumulong sa amin. Nagmamalasakit pa rin pala sa akin si Shuyu. Nag-alala siya. Galit lang siya sa akin. Ngayong, nagawan ko siya ng hustisya. Tiyak magpapatawad na siya. Shuyu, pupuntahan na kita. Hintayin mo ako. Shenwang, ano na naman ang pakay mo? Huwag mo muna akong paalisin. Tingnan mo ito. Shuyu, alam kong galit ka. Tingnan mo, ang ginawa ni Wenkin sa iyo. Double ang ginanti ko sa kanya. Shuyu, anong nangyari? Bitawan mo ako. Hindi ka ba masaya, Shuyu? Shenwang, totoo na tinangka akong sirain ni Wenking. Pero kung hindi ka bulag at manhid, wala siyang pagkakataon. Ngayon, ipinapasa mo ang kasalanan mo. Sa isang babae, tao ka pa ba? Kaya mo bang gawin sa sarili mo ang ginawa mo? Kaya ko. Shuyu. Aya kong parusahan ang sarili ko. Kapag pinarusahan ko ang sarili ko, magpapatawad ka ba? At makikipagbalikan sa akin? Tito, ilang beses na pumunta dito ang tiyuhin na ito para kay mama. Baka kunin niya si mama. Pero nangako si mama na magiging kayo ni Tito. 5 taon tayong magkasama kahit bago ako malason. Hindi naman ganyan kami ni Shuyu. Shuyu, hindi mo siguro gagawin yon. Basta't magpapatawad ka at makikipagbalikan sa akin. Gagawin ko ang lahat. Ikukulong, hahagupitin, inumin ang lason. Tama na. Shenwang, mula noon hanggang ngayon, hindi kita minahal. Gising ka naman. Impossible. Tinulungan mo pa akong pigilan ang paglilipat ng ari-arian ni Wenkin. Malinaw na may pakialam ka pa sa akin, di ba? Shenwang, sasabihin ko sa'yo. Ito ang aking ginawa yun. Para kay Shen at Shen kita tulungan. Nabuhayin muli ang Shen clan. At ngayon, ginagawa ko rin ito bilang pagkilala sa pagkakaibigan kay Din Shen. Kaya tinutulungan ko siyang mabawi ang ari-ari ang talagang sa kanya. Wala itong kinalaman sa'yo, Shenwang, kahit kusing. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na paalisin kita. Hindi ako naniniwala. 5 taon. 5 taon yon. Tayo ay naging malapit sa loob ng 5 taon. Shuyu. Hindi mo ako mahal. Ang taong yun ba, ang karapat-dapat mong mahalin? Karapat dapat siyang mahalin. Marunong siyang magtimpi. Marunong magpahalaga at matatag. Sa loob ng 5 taon, ano man ang ginawa ko o kung saan man ako pumunta, hindi siya nagreklamo. Kahit na isinakripisyo niya ang pangarap na pinanghahawakan niya. Para lang protektahan ako. Lagi siyang nariyan sa oras na kailangan ko siya. Ikaw naman, Shenwang, wala kang silbi. Hindi ka karapat-dapat sa kahit na anong pagmamahal. Shuyu. Kaya kong isakripisyo ang lahat. Shuyu, maniwala ka sa akin. Shuyu. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Chen Wang, may sira ka ba sa ulo? Ikaw mismo, hindi mo naprotektahan si Shuyu noon. Ngayon, nanggugulo ka pa. Anong klaseng lalaki ka? Wala kang pakialam. Akala mo sino ka? Ako si Shuyu, malapit ang samahan. Wala kayong nangyari, hindi nga kayo nagkatuluyan. Jinyan, Nakakadiri. Chen Wang, sasabihin ko sa'yo nitong nakaraang araw. Opisyal na magkasama na. At ngayon may nangyayari, nakita mo ba? Boss Chen, hindi maganda. Nasa operating room na si Lolo. Ano? Yarzhang, kumusta ang lolo ko? Boss Chen, hindi maganda ang lagay, merong paraan, pero ano? Pero wala akong magawa? Kailangan ng lolo mo ng isang espesyal na gamot. Sa Jing City, si Song Clan lang ang makakagawa nito. Si Song Jinyan, ang panganay na Song. Song Jinyan, Boss Chen, ililigtas mo ba? Nasa iyo na ang desisyon. Chen Wang, gusto mo ulit ng suntok, no? Nasaan si Shuyu? Ayaw kanyang makita. At isa pa, hindi mo siya dapat tawagin Shuyu. 3 segundo para umalis ka dito. O kung hindi, Sandali. May seryoso akong kailangang hingin sa kanya. At sa'yo rin. ako, Buksan mo. May tao ba? Palayasin niyo ako. Ziyang ba yan? Ziyang, nanay mo to. Tulungan mo nga si nanay. Buksan mo ang pinto, please. Sabi ni Papa, hindi pwede palabasin si Mama. Ziyang, mamamatay na si nanay dito sa loob. Walang-wala dito sa loob. Nga pala, Ziyang. Bibilhan kita ng nanay ng limited edition na laruan. Tulungan mo si nanay. Buksan mo ang pinto, okay? Talaga? Tulungan mo na si nanay. Buksan mo ang pinto. Ziyang, ang bait-bait mong anak. Nasaan ang laruan? Nasa daan na, malapit na dumating. Tatawagan lang ni Mama, maglaro ka muna, ha? Hoy, handa na ba ang mga gamit ko? Bakit ngayon ka lang nakakontak? Ang mga gamit mo, kinuha lahat ng pinuno ng G-Clan, si Ji Shuyu, si Yi King Li yon, hinarang lahat. Nabawi na? Ano? Yi King Li, ikaw pala talaga. Humarang ka sa daan ko. Ahit sino ka pa, gagantihan kita. kung ganoon pala, bakit mo pa ginawa? Pero hindi kita tutulungan. Kapag pumayag si Shuyu, saka lang kita tutulungan. Shuyu, Jinyan, tulungan mo siya. Shuyu, Pwede kong tanggapin ang hiling mo. Ngunit may kondisyon. Habang ginagawa ni Jinyan, ang espesyal na gamot, kailangan mong manatili sa bahay ko. Sa papel na isang katulong. Alagaan mo ako at si Chen Chen. Ayaw mo ba? Hindi ka makawala sa pagiging presidente ng Chen Corporation. hindi, Shuyu. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Ang iligtas ang iyong lolo. O bayaran ang dapat mong bayaran. Ikaw ang pumili. 3, 2. President Chen, naubos na ang pera niyo. Kulang na ang panggamot ng matanda. Sumasang-ayon ako. Shuyu. Sumasang-ayon ako. CJ, 3 taon ang kontrata. Kahit kailan gumaling at makalabas ng ospital si Matanda Chen, kailangan mong manatili ng buong 3 taon. Hindi pwede ang pagbabalik ng desisyon. Sage. Mamahi, Binibini. ipasa mo na kay President Chen ang mga gawain. Turuan mo siyang mabuti kung paano maging katulong sa bahay. Opo, binibini. Sumunod ka sa akin. Shuyu, Alaynan, ito ay... alis ako ng matagal ngayon. Maraming hindi alam na mangyayari, hindi ako makapagsugal. Kaya gusto kong i-book na ang natitira mong buhay.
Ako na ang magbabantay sa'yo simula ngayon. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Bakit wala kang alam gawin? Ang ina mo, wala kang silbi. Tingnan natin doon. Bakit hindi ka marunong maghugas ng plato? Piga ang panlinis at hugasan ang loob at labas. Wala ba kayong guwantes dito sa bahay? Ay, kailangan pa ng guwantes si President Chen para maglinis. Bakit hindi mo naisip noong nag-aalaga ang aming binibini? Sa inyo na siya ang nag-isang anak ng pamilya G. Shuyu. Samahan mo akong mag-ayos ng gamit. CJ, Bilisan mo, marami pa tayong dapat matutunan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit itinatago pa ng binibini. Ang walang kwentang bagay na ito, nakakaistorbo lang. Ni hindi marunong magtiklop ng damit, 3 taon na itong nakatago. Aalis na ako. Hindi ba ito ang singsing na ibinigay ko kay Shuyu noon? Hindi ko inaasahang itinatago pa niya ito. 3 taon na pala. Tiyak may pagtingin pa rin sa akin si Shuyu. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para panatilihin ako ng 3 taon, para samahan siya. Basta magpakita lang ako ng magandang asal, tiyak na babalik siya. Sa akin. Ginoong Chen. Ilang araw na tayong hindi nagkita. Kuna, hasa. Bakit ka bumalik? Dapat nasa laboratorio ka. Ang trabaho ko sa laboratorio ay hindi dapat pakialaman. Ni Ginoong Chen. Ito ang paboritong merienda ni Shuyu. Doon lang ito mabibili. Ibinili ko siya. Ano ba yan? Hanggang ngayon, nasa ospital pa rin ang lolo ko. Ano? Natatakot kang maagaw ko si Shuyu? Sabihin ko sa'yo, ako lang ang nasa puso ni Shuyu ngayon. anong nangyari? Shuyu, Bakit ka bumalik? hindi ba ito ang paborito mong merienda? Sinabili ko ito kasi. Hindi ko nasahan na makikita ito ni Ginoong Chen. At kanyang itinapon. Chen Wang, ano ba itong ginawa mo? Hindi mo ba alam na ayaw ko ng matataba? 5 taon na akong nakatira sa inyo, ganito ka lang. Shuyu, hindi pa ako masyadong marunong. Kaya pala nagsara ang kumpanya. Kung hindi marunong, matuto ka. At itinapon mo pa ang meriendang ibinigay sa akin ni Jinyan. Ano na lang ang kakainin ko? Pero hindi ba dapat nasa research institute siya? Nagde-develop ng special na gamot? Bakit bigla siyang sumulpot dito? Nasa ospital pa ang lolo ko. Siya ang unang nag-init ng ulo ko. Shuyu. Ang unang yugto ng trabaho ko ay tapos na. Nasa experimental phase na ngayon. Pinapatignan ko na sa doktor. Kaya nakaluwag-luwag ako ngayon. Aalis na ako. Narinig mo ba? Shuyu. Kanina, hindi niya sinabi sa akin. Kung hindi siya nagsasalita, hindi ka ba magtatanong? Akala mo ba ikaw pa rin ang presidente ng Chen Group? Mapagmataas, walang pakundangan, mainitin ang ulo. Tapos may maglilinis ng kalat mo, no? Shuyu, ako. Huwag ka nang magsalita. Linisin mo ito. Lumabas ka at lumuhod. Shuyu. Kung may reklamo ka pa, lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ako naniniwala. Shuyu. Ang singsing na ito, espesyal kung ibinigay sa'yo, itinatago mo pa rin pala. Nahuli kita. Sasabihin mo pa bang wala ako sa puso mo? Na hindi mo ako mahal? Shuyu. Huwag ka nang magdrama sa harap ko. Kaya pala nasa iyo ang singsing na ito. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ka ba nang maniwala ka sa paninirang puri ni Wenking? Akala mo ako ang nagpabagsak kay isang saduyan. Pinaluhod mo ako sa gitna ng malakas na snow. Noon pa, itinapon ko na ang singsing na ito. Ikaw pala ang nakapulot. Impossible. Ang singsing na ito ay nakita ko sa loob ng damit na ito. Ito mismo. Ito ang damit na suot ko araw-araw noong katulong ako sa bahay niyo. Pag alis ko, hindi ko na masyadong sinusuot. Nakalimutan ko itapon. Siguro si Ate Wang ang nakapulot at inilagay dito. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo. Hoy, sir. At Wang, nakita mo ba ang singsing ni Shu ni King Li? Ang singsing ni Missy. Nakapulot ako noon sa sala. Akala ko nahulog lang na hindi sinasadya ni Missy. Kaya inilagay ko sa damit na madalas niyang suotin. Bakit po, sir? Hoy, sir. Sir, ikaw rin naman. Ngayon ka lang naghanap. Bakit mo pa kasi? Pinarusahan si Missy noon. Chen Wang. Tingnan mo. Ito ang singsing na ibinigay sa akin ni Jinyan. B-strip na diamond ring. Simbolo ng walang hanggan at pagiging natatangi. Kaysa sa sirang singsing ng diamante na ibinigay mo sa akin. Libo-libong beses mas mahusa. Bilang para sa iyo ito. Huwag.
Tulad ng damit na iyon, kung nais mong magsuot ito, panatilihin ito para sa iyong sarili. Maaari mo itong gamitin, tama? Jinyan, si Chen Chen ay magpapadala sa iyo pabalik sa akademya. Makakakuha ako ng hangin. Mabutin. Shuyu, paano ka maaring maging napakahira? Kung ito ay Yikingli, o Jishuyu. Hanggat masaktan mo ako, si Wenkin ay hindi magiging mabuti. Pumunta sa impyerno. Siyempre, hindi ako sapat na tanga upang mabilang ang aking sarili sa Chenwang ika din ay pumunta sa kana. Maghintay, kapag lumabas ako, ikaw ay nagmamaneho sa iyong sarili. Shuyu, talaga ka bang? Wala ka bang pakiramdam? Ito mo ako sa loob ng 3 taon. Upang ipaalam sa akin ang iyong sakit para sa aking sarili. Jishuyu, nakikita kong tumawa kayo. Hindi pa rin umiyak. Paano mo nararamdaman ang kotse na ito ay medyo kakaiba? Kalimutan ito. Marahil hindi ako nagamit sa pagiging driver. Shuyu, naisip ko ito. Tatanggapin ko ka ng maayos. Ako ay magbibigay para sa aking mga kasalanan. Magiging ako dito sa loob ng 3 taon upang gumawa ka sa pag-ibig muli sa akin. Si Chen Wang ang driver. Shuyu, pahintulutan mo si Chen Wang drive. Hindi, wala. Missy, Yikingli, pumunta ka sa bisita. Wenkin. Shuyu ay paumanhin ko ka. Sa nakaraang ilang araw, sa wakas na ko, ang paraan ng pagiging masakit, sa kabila ng paraan ng pakiramdam mo. Hindi ito sapa. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang maprotektahan ka. Pahintulutan mo akong patawarin ang mga tao ng 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 mga tao sina. Shuyu, mag-ingat. Shuyu. Maari mo bang magpatawad sa akin ngayon? Tatay, tata, gising, tata. Tatay, gumising, tata. Gumising, tata. Ang pasyente ay wala sa panganib. May posibilidad na 70%. Naging gulal. Paglipat sa intensive care unit para sa konserbatiko. Tara na, Jinyan. Jinyan. Sa tingin mo, kasalanan ko ba ang lahat ng ito? Shuyu, syempre hindi. Noon, si Old Chen ang lumapit sa'yo. Dahil sa'yo lang siya natulungan. At ang lahat ng nangyari pagkatapos. Karma na rin niya yon. 5 taon na ang nakalipas, hindi niya nakilala si Wenkin. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko kailanman inisip na saktan ang sinuman. Siguro, sarili kong kasalanan to. Shuyu, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang mabuo ang espesyal na gamot para kay Old Chen. Pagkatapos, ang tungkol kay Chen Wang. Hayaan na lang si Old Chen ang bahala. Tihin, Tita G. Chen Chen. Umulan ng yelo. Umulan ng yelo. Magandang hulog ng yelo. Magandang hudyat ng taon. Shuyu, hintayin mo akong bumalik. Para pakasalan ka. Pangako sa tiyuhin.